Habang naglalakbay, napansin ng isang mangangalakal ang isang babaeng maharlika na nakaupo mag-isa sa isang bench, tahimik na kumakain ng sandwich. Mukhang sobrang sarap ng kinakain niya, kaya nilapitan siya ng lalaki at nagtanong kung pwede siyang makihingi. Agad namang pumayag ang dalaga, masaya siyang magbahagi ng pagkain sa iba. Kaya kumuha siya ng tinapay mula sa kanyang picnic basket at inihanda ng sandwich para sa lalaki. Pagkakain ng mangangalakal, tuwang-tuwa siya sa sarap ng lasa. Kaya tinanong niya ang dalaga kung pwede niyang malaman ang recipe. Pero sana tinanong niya muna bago kumain, dahil sinabi ng babae na ang laman ng sandwich ay karne ng Blackhorn Wolf, isang halimaw. Napaatras ang lalaki, nagpaalam ng alanganin, at napasok sa tabi ng puno. Hindi niya inakala na monster meat pala ang pinakain sa kanya. Ang Blackhorn ay kilala sa lasong taglay ng laman nito, kaya ang tingin ng mga ngalakal sa dalaga ay parang wala sa sarili, bakit siya kumakain ng ganon casual. Pero kahit medyo kakaiba siya, hindi siya basta-basta. Pinroseso niya ng maayos ang karne para maging ligtas kainin. Ang problema lang, wala pang taong bukas ang isipan para subukan ang luto niya. Ilang araw ang lumipas, dumalo si Melfire sa isang engranding piging. Hindi siya makaget over sa dami ng masasarap na karne na pwede niyang tikman. Lahat ng putahe ay mukhang masarap at maayos ang pagkakapresenta, kaya nahihirapan siyang pumili kung ano ang susunod niyang kakainin. Pero bago siya makalayo, lumapit si Mrs. Talbot at pinaalalahanan siyang hindi siya naroon para lang sa pagkain. Ang autumn banquet ay okasyon para magsama-sama ang mga maharlika sa buong kaharian para sa mga usaping pampulitika. Sa madaling salita, naroon si Melfire para maghanap ng ibang klaseng karne, ibig sabihin, mapapangasawa. Ayaw sana niyang dumalo dahil alam niyang may board lang siya, pero tinakot siya ng kanyang madrasta, kung hindi siya makikipag-engage bago matapos ang taon, ipapadala siya sa monasteryo para maging madre. Wala siyang choice. Ang tatay niya, hindi naman masyadong namilit pero hiniling pa rin na sana makahanap siya ng makakasama. Kaya pumayag siyang dumalo. Pero hindi naging maganda ang takbo ng gabi. Kilala siya ng lahat bilang monster meat muncher, kaya walang gustong lumapit sa kanya. Nagdesisyon siyang lumipat sa kabilang bahagi ng party kung saan karamihan ng mga kabalyero ay nagtipon. Plano niyang humanap ng night na hindi pa nakarinig ng chismis tungkol sa kanya, at kumbansihin itong pakasalan siya bago pa malaman ang kanyang kakaibang hilig. Pero bago pa siya makalapit sa kahit sino, nagkagulo sa piging, sumisigaw ang mga maharlika, sinasabing may mga halimaw na umatake. Hindi na nakakagulat, kasi sino ba namang mag-iisip na ligtas magdaos ng piging sa gitna ng gubat na punong-puno ng pagkain. Nagsimulang tumakbo si Melfire kasama ng iba pang mga bisita habang sumugod ang mga kabalyero para harapin ang halimaw. Pero napansin niya ang isang matandang mag-asawa na nahihirapan. Nilapitan niya sila at tinanong kung ayos lang sila. Hindi naman sila nasaktan, pero nabali ang tungkod ng matanda kaya hindi na ito makatayo. Nag-alok si Melfire na tulungan siyang tumayo para makaalis sila agad. Lubos ang pasasalamat ng mag-asawa. Pero bigla na lang lumaki ang mga mata nila, may isang dambuhalang nilalang sa likod ni Melfire. Paglingon niya, laking gulat niya, isang Blackhorn na halimaw ang nakatayo sa likod niya. May oras pa para tumakbo nang hindi siya napapansin ng halimaw. Pero kung gagawin niya yon, mapapahamak ang matandang mag-asawa. Kaya sa halip, nagsimulang sumigaw si Melfire para makuha ang atensyon ng halimaw at akitin itong habulin siya palayo sa mga matatanda. Masaya siya na nailigtas niya ang mag-asawa. Pero alam niyang hindi niya ito matatakasan. Kaya baka ito na ang katapusan para sa kanya. Pero bago pa siya maapakan ng halimaw, isang kabalyero ang biglang sumugod at sa isang mabilis na galaw, pinugutan niya ng ulo ang Blackhorn. Siya si Roger Galbraith, kilala bilang Duke ng Dugo dahil sa pagiging matindi at walang awa sa laban. At gaya ng inaasahan, mahilig sa chismis ang mga tao rito, kahit na si Roger ang literal na nagligtas sa kanilang lahat, mas abala pa rin sila sa pagbulong-bulungan kung gaano siya nakakatakot kaysa magpasalamat ng maayos. Napatahimik si Melfire nang mapagtanto niyang ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ang kilalang Duke na may pagkahilig sa dugo. Hindi siya sigurado kung totoo ang mga sabing isa siyang baliw na mamamatay tao, pero sa ngayon, wala siyang pakialam, masyado kasing gwapo si Roger para alalahanin pa yon. Tumayo si Melfire at nagpakilala sa kanya, na ikinagulat ni Roger dahil karamihan sa mga babae ay tumatakbo palayo sa kanya sa ganitong sitwasyon. Bigla niyang napansin na may tumutulong dugo ng Blackhorn papunta sa bibig ni Roger, kaya dali-dali siyang nagsabi na panasan niya ito bago niya aksidenteng malunok. Ang dugo ng corrupted na Blackhorn ay sobrang delikado sa tao. At kahit hindi corrupted, alam ni Melfire mula sa karanasan na ang pag-inom ng hilaw na dugo ng halimaw ay siguradong magdudulot ng matinding sakit sa tiyan. Hindi alam ni Roger kung ano ang sasabihin, hindi pa siya nakatagpo ng babae na ganito kaalam sa mga halimaw. Napagtanto ni Melfire na baka na-overwhelm niya si Roger sa dami ng sinabi niya. Pero pinasalamatan ni Roger ang kanyang pag-aalala, at sinabi niyang may dala siyang banal na tubig para sa ganitong klaseng sitwasyon. Inalok pa niya si Melfire kahit hindi naman siya nakainom ng dugo, wala namang masama sa pag-iingat. Napansin ni Roger na puno ng dugo ang damit ni Melfire, kaya inalok niya itong samahan para makakuha ng pamalit. Pero tumanggi si Melfire, sabi niya, madali lang tanggalin ang dugo ng halimaw gamit ang maliit
maligamgam na tubig at baking soda. Hindi naman sira ang damit niya. Pero hindi yun ang punto ni Roger. Karamihan sa mga maharlika ay nandidiri sa ideya ng suot na damit na nadikitan ng dugo ng halimaw. Kaya nagtaka siya kung bakit parang wala lang ito kay Melfira. Hindi na napigilan ni Melfira ang sarili at nasabi niyang sanay na siya, lagi siyang nagtataga ng mga halimaw kaya normal na lang sa kanya ang madikitan ng dugo. Nagulat si Roger sa revelasyon, at napagtanto ni Melfira na nasabi na niya ang sobra. Kaya agad siyang humingi ng paumanhin. Pero sa halip na madismaya, biglang natawa si Roger, naalala niya ang mga chismis tungkol kay Melfira na kumakain ng halimaw, at hindi niya akalaing totoo pala. Ang mga halimaw sa mundong ito ay malayo sa karaniwang hayop. Dahil sa taglay nilang mahiwagang enerhiya, ang pagkain ng karne nila ay kadalasang nagdudulot ng pagsusuka at lagnat. Kaya kadalasan, tinatapon na lang ito. Pero para kay Melfira, sayang naman. Wala nang silbi ang pagtatago. Kaya inamin niya na totoo ang mga chismis, at habang nakatingin siya sa bangkay ng halimaw sa tabi, ang naiisip lang niya ay kung gaano kasarap ang karne nito. Pero alam niyang mas lalong nakakatakot pakinggan kapag sinabi ng diretso. Sa puntong ito, inaasahan na ni Melfira na lalayo na si Roger sa kanya. Kaya pinilit niyang ngumiti ng maganda, yung tipong ewan ko na, bahala na smile, at tiningnan kung ano ang gagawin ni Roger. Pero laking gulat niya, naakit si Roger sa ngiti ni Melfira, kahit puno pa ng dugo ang mukha nito. Sa sobrang pagkagiliw, halos hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Kaya sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Melfira at tahimik na aynal-alayan palayo sa party. Maya-maya, napagtanto ni Roger na kailangan na niyang magsalita para hindi maging awkward ang sitwasyon. Kaya tinanong niya si Melfira kung masarap ba talaga ang karne ng halimaw. Hindi na bago kay Melfira ang tanong na ito, pero kadalasan, hindi maganda ang kinalalabasan kapag nagsasabi siya ng totoo. Sinabi niya kay Roger na ang karne ng Blackhorn ay medyo kahawig ng lasa ng baka. Karamihan sa mga tao ay tatawa lang at iisipin na kabaliwan ang sinasabi niya, pero si Roger ay mukhang seryoso at interesado, at ito ang unang beses na may taong ganoon sa kanya. Kaya sobrang saya ni Melfira. Ipinaliwanag pa niya na ang sikreto para maging ligtas kainin ang karne ng halimaw ay kailangang alisin ang lahat ng mahika sa loob nito. Madali lang daw gawin yun habang pinapatulo ang dugo ng hayop. Kaya tinanong siya ni Roger kung pwede ba siyang ipagluto nito balang araw. Sabi ni Melfira, masaya siyang gawin yun. Pero nagbigay siya ng babala, ang karne mula sa mga halimaw na tulad ng napatay ni Roger ay medyo mabigat sa tiyan kahit maayos ang pagkakagawa. Kaya kailangan munang maghintay si Roger hanggang makakuha siya ng karne mula sa hindi corrupted na halimaw. Sabi ni Roger, excited na siyang matikman yun. Pero habang naghihintay, gusto pa rin niyang bigyan si Melfira ng bagong damit. Kaya dinala niya ito sa kanyang tunay na pavilion. Pagdating nila, sinalubong sila ng kanyang tauhan na si Chaos. Pagkatapos magpakilala ni Melfira, inutusan si Chaos na kumuha ng bagong damit para sa kanya. Habang hinihintay, dinala ni Roger si Melfira sa isa sa mga tent at naghanda ng maliit na paligan na may mainit na tubig para mahugasan niya ang dugo sa mukha. Tumanggi si Melfira, sabi niya, hindi na kailangang mag-abala pa si Roger para sa kanya, lalo na't mas maraming dugo ng halimaw sa katawan ni Roger kaysa sa kanya. Sinabi niya kay Roger na unahin muna ang sarili sa paglilinis. Pero iyon naman talaga ang plano ni Roger, at nagsimula na siyang haburin ang kanyang pang-itaas. Para sa kanya, normal lang ito, ginagawa niya ito palagi. Pero si Melfira, hindi mapakali. Sanay na siyang makakita ng mga kabalyero na naghuhubad ng pang-itaas tuwing training, pero hindi pa rin niya mapigilan ang mabilis na tibok ng puso tuwing nangyayari ito. Tinanong siya ni Roger kung may problema ba, at ayaw magsinungaling ni Melfira. Kaya inamin niyang humahanga siya sa katawan ni Roger. Hindi naman iniisip ni Roger ang itsura ng katawan niya, pero dahil sa regular na training para lumaban sa mga halimaw, natural lang na maging maskulado siya. Naalala ni Melfira kung gaano siya na-impress ng pugutan ni Roger ng ulo ang Blackhorn, kaya tinanong niya kung pwede ba siyang matutong gawin yun. Sabi ni Roger, kahit sino ay pwedeng matuto, pero sa kaso ni Melfira, hindi pa handa ang mga braso niya para sa ganong klaseng laban. Mas mabuting siya na lang ang lumaban para sa kanya. Tinanong niya si Melfira kung may partikular ba siyang halimaw na gusto, dahil handa siyang manghuli para sa kanya. At sa sandaling marinig ito, nagniningning ang mga mata ni Melfira, ang dami niyang gustong matikman. Pero biglang bumalik si Chaos at bahagyang pinagalitan si Roger. Sabi niya, hindi tama na nakahubad si Roger sa harap ng isang dalagang tulad ni Melfira. Depensa ni Roger, short lang naman ang hinubad niya, hindi naman siya totally nakahubad. Pero kahit paano, hindi pa rin daw ito angkop. Ilang sandali pa, nakapagpalit na si Melfira ng damit na inihanda ni Chaos, at sobrang tuwa niya sa disenyo nito. Sabi ni Roger,
hiniram niya ang damit na iyon mula sa Reyna noon, at sa tingin niya, bagay na bagay ito kay Melfira. Pero sa buong oras na iyon, hawak pa rin ni Roger ang ulo ng Blackhorn, at lahat ng tauhan niya ay nagulat na parang wala lang ito kay Melfira. Karamihan sa mga babae ay mahihimatay kung lumapit sa kanila si Roger habang hawak ang ulo ng halimaw. Kaya tuwang-tuwa ang lahat nang makita nilang may isang babae na kayang makisama sa kanya. Kinagabihan, oras na para bumalik si Melfira sa kanyang tahanan. Inihatid siya ni Roger pabalik sa kanyang karwahe. Nagpasalamat si Melfira sa kanya muli sa pagsadya ng kanyang buhay at nagpaalam. Sabi ni Roger, sa susunod nilang pagkikita, may espesyal siyang regalo para sa kanya. Sagot ni Melfira, hindi na siya makapaghintay. Pero kung halimaw ang balak niyang dalhin, nakiusap si Melfira na hulihin ito ng buhay. Mas masarap daw ang karne kapag sariwa. Hindi pa kailanman sumubok si Roger na hulihin ang halimaw ng buhay, pero handa siyang hamanin ang sarili. Pero baka matagalan iyon. Kaya pansamantala, inalok ni Melfira si Roger ng Scatsbit Monster Jerky na siya mismo ang gumawa. Tiniyak niyang maayos ang pagkakigawin nito kaya walang panganib na magkasakit si Roger. Kung si Melfira ang gumawa, tiwala si Roger na ligtas ito. Kaya kumain siya agad ng walang pag-aalinlangan, at nagulat siya sa sarap ng lasa. Biglang sumigaw si Chaos, sinabihan si Roger na pabaya siya dahil bilang isang taong may mataas na katungkulan, hindi dapat basta-basta kumakain ng pagkain na hindi nasisuri kung may lason. Pero sabi ni Roger, ayos lang, at isinubo pa niya ang isang piraso ng jerky kay Chaos para patunayan kung gaano kasarap. Pareho silang sumang-ayon, masarap nga. Sabi ni Roger kay Melfira, excited na siyang matikman ang iba pa niyang lutuin sa susunod nilang pagkikita. Bigla na lang yumuko si Melfira. Naiyak siya sa tuwa. Sa wakas, may taong kumilala sa hilig niya at hindi siya tinawag na kakaiba dahil sa pagkain ng karne ng halimaw. Pinilit niyang kumalma para makapagpaalam ng maayos kay Roger, pero sa totoo lang, hindi na siya makapaghintay na muling makita ito. Ilang araw ang lumipas bago nakarating si Melfira sa kanilang tahanan. Pagdating nila, nagsisimula ng magyelo sa kanilang rehiyon. Pagtingin niya sa unahan, laking gulat niya, naghihintay ang kanyang ama sa may gate. Paglapit niya, binuksan ng ama ang pinto at tinanong niya kung may problema. Akala niya, galit ito dahil nagkaroon siya ng engagement, pero hindi pala yun ang dahilan. Paalala ng ama niya, isa lang siyang count, hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon ngayon na sangkot na si Melfira sa isang duke. Hindi alam ni Melfira kung ano ang ibig sabihin ng ama niya. Kaya ipinaliwanag nito na si Roger Galbraith ay humihiling ng kamay ni Melfira sa kasal, at nagpadala na ng formal na liham ng panliligaw. Hindi raw alam ng ama kung paano ito sasagutin. Kita ni Melfira na nagpapanik ang ama niya, at sa totoo lang, pati siya rin. Alam niyang nagkasundo sila ni Roger sa piging, pero hindi niya inakala na seryoso pala ito agad-agad. Samantala, sa panig ni Roger, matapos umalis si Melfira, bumalik siya sa kanyang pavilion para magbigay ng ulat sa kanyang tungkulin sa Crown Prince, si Maxim, ang nakatatandang kapatid ni Roger. Ipinabatid ni Roger na nalinis na ng kanyang mga tauhan ang buong lugar at wala nang natitirang panganib. Naayos na rin ang lungga ng halimaw. Nagpasalamat si Maxim sa mahusay na trabaho ni Roger, pero hiniling niya na sana huwag nang masyadong formal ang pakikitungo nito, magkapatid naman sila. Pero sagot ni Roger, hindi niya pwedeng gawin yun. Kahit magkadugo sila, si Maxim ay itinalagang Crown Prince 17 taon na ang nakalipas, at si Roger ay inampon ng pamilya Galbraith. Kaya para sa kanya, isa lang siyang tagasunod ni Maxim. Alam ni Maxim na hindi basta-basta mawawala ang formalidad ni Roger. Kaya tinanong na lang niya kung may iba pa itong gustong pag-usapan, tulad ng date niya kamakailan kasama ang isang cute na redhead. Nagulat si Roger nang malaman niyang alam na ni Maxim ang tungkol sa kanila ni Melfira. Pero sabi ni Maxim, sinusubaybayan niya ang lahat ng ginagawa ng paborito niyang nakababatang kapatid. Habang abala si Roger, pasimpleng kumuha si Maxim ng jerky mula sa picnic basket na galing kay Melfira at kinain ito ng walang pag-aalinlangan. Laking gulat niya, masarap pala. Tinanong niya si Roger kung anong klaseng karne ang ginamit. Napabuntong hininga si Roger, isang Crown Prince na kumakain ng kung ano-ano nang hindi man lang tinatanong kung ano yun. Pero dahil gusto niyang malaman, sinabi ni Melfira na gawa ito sa karne ng scats, mga maliliit na halimaw. Natuwa si Maxim. Hindi niya inakalang pwedeng maging masarap ang karne ng halimaw. Tinanong niya kung si Melfira mismo ang gumawa, dahil kung oo, baka may talento talaga siya sa ganitong bagay. Pero higit pa sa jerky, mas interesado si Maxim sa kung ano ba talaga ang plano ni Roger kay Melfira. Sa totoo lang, bihira ang ganitong sitwasyon, isang anak ng count na napalapit sa isang duke. Pero si Roger, kilala sa sunod-sunod na El pagdating sa mga babae. Kaya baka si Melfira na nga ang once in a lifetime chance niya. Ayaw na ni Roger makinig sa pang-aasar ng kuya niya. Kaya sinabi niyang wala na siyang ibang iuulat at lumabas na lang ng tent. Naiinis siya na laging nakikisawsaw si Maxim sa mga personal niyang bagay, pero sa loob-loob niya, baka may punto rin ito. Hindi madalas na may taong tunay na interesado kay Roger, lalo na kung kasing
matapang at kasing ganda ni Melfira. Kaya kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang susunod niyang hakbang. Sa huli, napagdesisyonan niyang tuparin ang pangako niya, hulihin ang halimaw na gusto ni Melfira ng buhay para masorpresa siya sa susunod nilang pagkikita. Samantala, sa bahay ni Melfira, nakatitig sila ng ama niya sa isang liham na punong-puno ng mamahaling hiyas. Sabi ng ama niya, bago pa siya makauwi, may dumating na mensahero mula sa pamilya ng Duke sakay ng isang Blaze Eagle para ihatid ang liham. Medyo dismayado si Melfira na hindi niya nakita ang Blaze Eagle ng personal, pero hindi yun ang mahalaga ngayon. Tinanong siya ng ama kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nila ni Roger. Ipinaliwanag ni Melfira na inatake lang siya ng halimaw, at iniligtas siya ni Roger. Hindi makapaniwala ang ama niya na yun lang ang nangyari, ni minsan, hindi pa niya nakita si Roger bago ang piging, tapos ngayon, humihingi na ng kamay niya sa kasal. Tiningnan ni Melfira ang liham, at mukhang si Roger nga ang sumulat. Binanggit pa nito kung gaano siya nag-enjoy kasama si Melfira bago humiling ng kasal. Pero hindi maiwasan ni Melfira na magduda, baka may ibang dahilan si Roger. Sabi ng ama niya, hindi niya kailangang tanggapin ang alok kung ayaw niya. Pero kailangan niyang magbigay ng napakagandang dahilan para tanggihan ang isang duke. Kinagabihan, muling tiningnan ni Melfira ang liham. Napagtanto niyang baka pareho sila ni Roger, parehong mahilig sa karne ng halimaw. Baka gusto lang talaga siyang makilala ni Roger para may makasama sa kakaibang hilig na ito. Habang hawak-hawak niya ang liham, napansin niyang may kakaibang liwanag na lumalabas dito, isang mahiwagang mensahe ang unti-unting lumitaw. Nakasulat doon na bibisita si Roger bago matapos ang taglamig sa ika-18 ng buwan. At bukas na yon, muling nataranta ang ama ni Melfira. At pati siya, hindi makapaniwala. Hindi niya inakalang makikita niya ulit si Roger ng ganito kabilis. Hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang intensyon nito, pero sa ngayon, wala na siyang magagawa kundi maghintay. Kinabukasan ng umaga, dumating ang madrasta ni Melfira sa kanyang silid para gisingin siya, at halos hindi ito makapaniwala na nakasuot pa rin si Melfira ng nightgown sa ganitong oras. Nagpalusot si Melfira at sinabing hinihintay lang niya si Celia para tulungan siyang pumili ng isusuot. Pero sa totoo lang, kakagising lang niya, 1 minuto bago dumating si Celia. Bilang madrasta, hindi naman sobrang sama si Celia kay Melfira, pero hindi rin siya mabait. At hindi siya pumapalya sa pagpuna sa bawat desisyon ng dalaga. Alam niyang siya rin ang pumilit kay Melfira na maghanap agad ng mapapangasawa, pero ngayon, tinatanong niya kung anong iniisip nito at bakit sa lahat ng lalaki, ang pinili pa ay ang duke na uhaw sa dugo. Wala nang pakialam si Melfira sa mga sinasabi ni Celia, kaya tahimik lang siyang nakatayo habang tinutulungan siya ng mga maid na magbihis. Pero bigla siyang nakarinig ng malakas na alulong sa labas. Dali-dali siyang lumapit sa bintana at nakita ang isang grupo ng glacial dragons na papalapit. Karaniwan na ang glacial dragon sa lugar nila, kaya alam ni Melfira na si Roger ito, kasama si Voy. Ilang sandali pa, lumipad si Roger sa tapat ng bintana ni Melfira at sinabi niyang naroon siya para hingin ang kamay ng dalaga sa kasal. Binanggit din niyang dala niya ang Reg Along ipinangako niya noon, kaya sobrang na-excite si Melfira. Pero si Celia, halos himatayan sa takot sa dragon. Sumigaw siya, pinasara agad ang bintana. Yumuko si Melfira sa labas ng bintana at sinabing ay lapag na lang ang mga dragon sa hilagang pastulan. At nang makaalis na si Roger, isinara niya ang bintana at isinubsob ang mukha sa kortina, sobrang namumula siya. Alam na niyang gwapo si Roger, pero nang makita niya itong nakasakay sa dragon ng parang wala lang, mas lalo itong naging astig sa paningin niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya, hindi niya alam ang gagawin. Habang sinusubukan ni Melfira na kumalma, matagal nang tinatawag siya ni Celia. At nang tuluyan na siyang makuha ang atensyon ng dalaga, sinabi niyang hihiga muna siya dahil nahilo siya sa nakita niyang dragon. Habang paalis, nagbulong-bulong si Celia na baliw daw si Roger sa ginagawa niyang pagsakay sa dragon, at hindi raw ito karapat-dapat maging duke. Pero ayaw na ni Melfira na patuloy pang sir-on si Roger. Kaya sinabi niya kay Celia na tanggapin niya ang alok ni Roger, at sana huwag na nitong pagsalitaan ng masama ang magiging asawa niya. Umalis si Celia na halatang inis. Makalipas ang 1 oras, nagkita na sina Melfira at Roger sa pastulan. Ipinaliwanag ni Melfira na kahapon lang niya nabasa ang liham kaya hindi siya nakapaghanda. Pero sabi ni Roger, ayos lang, siya pa nga dapat ang humingi ng paumanhin sa biglaang pagdating. Biglang nagsalita si Chaos, sinabing ang totoo, kaya sila nagmadali ay dahil hindi na makapaghintay si Roger na makita si Melfira. Pero pinatigil siya ni Roger, sabi niya, puro kalokohan lang yun. Pagkatapos, tinanong ni Roger kung saan niya gustong ilagay ang regalo. Habang sinasabi ito, itinuro niya ang isang kulungang nakabalot ng tela. Nagniningning ang mga mata ni Melfira, totoo nga, nahuli ni Roger ang halimaw para sa kanya. Alam niyang siya ang humiling noon, pero ngayon, medyo nahihiya siya, dahil alam niyang nagpakasipag si Roger para lang sa kanya. Napansin ni Roger na medyo kakaiba ang kilos ni Melfira, kaya tinanong niya kung may problema ba. Bigla na lang tumangala si Melfira at taos pusong nagpasalamat
nagpasalamat sa effort ni Roger. Tinanong niya kung pwede ba siyang sumilip sa loob ng hola. Wala namang problema kay Roger, kaya ay nalalayan niya si Melfira papunta roon. Paglapit nila, napansin ni Melfira na walang gumagalaw sa loob, kaya tinanong niya kung napatay na ba ni Roger ang halimaw. Pero nang alisin ni Roger ang tela, nakita nilang buhay pa ang Moodle, unconscious lang. At hindi lang basta Moodle ang nahuli ni Roger, kundi isang Royal Moodle na may gintong balahibo, sobrang bihira. Ang mga Moodle ay halimaw na kahawig ng baka, kadalasang puti ang balahibo. Pero ang mga Royal Moodle, habang tumatanda, nagkakaroon ng gintong kulay ang balahibo nila, sobrang mahalaga ito para sa paggawa ng coats at scarves. Pero kadalasan, tinatapon lang ang karne nila, na para kay Melfira ay sayang na sayang. Hindi pa siya nakatikim ng Moodle, pero dahil herbivore ito na prutas at kabute lang ang kinakain, inaasahan niyang masarap ang lasa. Pero higit pa sa karne, bihira ang makakita ng Moodle na ganito kaganda ang balahibo. Kaya tinanong niya si Roger kung sigurado ba siyang ibibigay niya ito sa kanya. Sabi ni Roger, hindi na sana siya nagpakahirap hulihin ito ng buhay kung hindi niya balak ibigay kay Melfira. At sobrang saya ni Melfira sa narinig, ibig sabihin, malaya siyang ihanda ito sa kahit anong paraan na gusto niya. Hindi niya maipaliwanag kung gaano siya kasaya dahil kay Roger. At kitang-kita na pati si Roger ay nahihiya na sa sobrang tuwa ni Melfira. Kaya si Chaos at ang iba pang tauhan ay tahimik na lang sa gilid, hinayaan nilang si Roger ang mag-enjoy sa sandali. Ilang sandali pa, dumating ang ama ni Melfira para formal na batiin si Roger. Nagpasalamat siya sa pagpunta nito mula sa malayo. Humingi ng paumanhin si Roger sa biglaang pagdating, gusto lang daw niyang makuha ang sagot sa kanyang proposal bago magsimula ang taglamig. Sa sobrang excitement ni Melfira sa Moodle, halos nakalimutan na niya na naroon si Roger para humingi ng kamay niya sa kasal. Kaya tinanong niya ang ama kung pwede bang mag-hunt ang mga dragon ni Roger sa bundok. Hindi naman tutol ang ama niya, pero medyo naguluhan, akala niya kasi, ang Moodle ay pagkain para sa mga dragon. Pero agad na nilinaw ni Melfira, ang Moodle ay para sa kanya. Nagulat ang ama ni Melfira nang marinig na alam pala ni Roger ang tungkol sa kakaibang hilig ng anak niya. Hindi niya inakala na alam ito ng duke. Pero ipinaliwanag ni Melfira na si Roger mismo ang nagpakasipag para matikman ang monster cooking niya. Dahil doon, humiling si Melfira sa ama niya ng pahintulot na magbukas ng research facility para masimula na agad ang preparasyon ng Moodle. Medyo nag-aalala ang ama niya, baka ma-offend si Roger kapag nakita nitong kinakatay ang halimaw. Pero nagsalita si Roger at sinabing naiintindihan niya si Melfira sa ilang aspeto, at alam din niya ang masasamang chismis tungkol sa dalaga. At kahit ganoon, nagpapanukala pa rin siya ng kasal. Para sa ama ni Melfira, ito na ang pinakamagandang balita sa buong araw. Kaya sinabi niya kay Roger na ituring na niya ang lugar na parang tahanan niya. Pero bago pa man makapagpahinga, sinabi ni Roger na gusto muna niyang asikasuhin ang Reg Along dala niya, dahil buhay pa ito. Nagulat ang ama ni Melfira nang malaman niyang buhay pa ang Moodle na dala ni Roger. Pero si Melfira mismo ang humiling na hulihin ito ng buhay. Kaya habang naroon na rin si Roger, sinabi niyang gusto niyang panoorin ang buong proseso ng preparasyon. Sinabihan siya ng ama ni Melfira na samahan siya ng dalaga papunta sa research facility. Sumakay sina Roger at ang kanyang mga tauhan sa mga dragon at lumipad patungo sa pasilidad. At si Melfira, sobrang saya, matagal na niyang pangarap na makasakay sa dragon. Habang palapit na sila sa pasilidad, itinuro ito ni Melfira kay Roger. Pero napansin ni Roger na may konting pag-aalinlangan sa boses ng dalaga. Kaya tinanong niya kung may problema ba. Sinabi ni Melfira na kinakabahan lang siya dahil unang beses niyang sumakay sa dragon. Pero sa totoo lang, hindi yun ang dahilan. Masaya siya na hindi iniinda ni Roger ang hilig niya sa monster meat, pero hindi pa niya alam kung talagang ayos lang ito sa duke, lalo na kapag nakita na nito kung paano niya ito pinaghahandaan. At sa puntong ito, medyo kinakabahan si Melfira. Hindi niya alam kung paano magre-react si Roger kapag nakita na ang buong proseso. Kung umabot ka hanggang dulo, solid ka idol. Huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong uploads. Salamat sa panunood, kita-kits sa next episode.